Meron pong isang bagay na naniniwala ako na ang karamihan ng mga tao ay meron ito sa kanilang tahanan. Ngunit ang isang bagay na ito ay maaaring hindi ginagamit, na alikabukan, nasa isang tabi lang. Pero kung atin pong susuriin ngayon, itong bagay na hindi ginagamit sa ating tahanan ay meron pong malaking pakinabang sa buhay ng tao. Meron pong malaking maitutulong sa buhay ng tao. Itong bagay na ito ay walang iba kundi ang Biblia, na siya ring salita ng Diyos o tinatawag na kasulatan. Dahil ang sabi po ng Bible, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Napakagandang isipin na sa kabila ng mundong puno ng kasinungalingan, hindi mo na alam ang totoo sa panahon natin ngayon. Punong-puno ng pagkukunwari. Merong nanatiling totoo. Walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. Sino ba naman ang tao na ayaw ng katotohanan? Sino ba naman ang tao na ayaw po maitama ang kanyang kamalian, maituwid ang likong gawain, at makapamuhay ng matuwid? Sino ba naman ang taong ayaw ng ganyan? Gusto ng tao yan. Pero kung gusto natin yan mangyari sa ating mga buhay, ito na ang pagkakataon na gamitin, basahin, buklatin, sundin ang salita ng ating dakilang Panginoon. Ang Bible na hindi natin ginagamit, binabasa, ay nagsisilbi ding ilawan o liwanag sa ating pong mga landas. Dahil ang sabi po ng Bible, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Alam po natin na tayo po ay lumalakad sa napakadilim na mundo. Yung mundo na punong-puno ng kasalanan. At kung atin pong iisipin, napakahirap sa isang tao na papasok sa isang silid na napakadilim. Maaaring ikaw ay mangangapa, kahit bahay mo pa yan, kabisado mo yung bahay mo. Pero kung makakaranas ka ng kadiliman, mangangapa ka, hahanapin mo yung switch ng ilaw, magdahan-dahan ka kasi ayaw mong matisod, mauntog. Papasok ka sa isang kuweba na napakadilim. Maglalakad ka sa gabi ng walang ilaw. Nakakatakot kung ano ang maapakan mo. Gayon din sa ating pong buhay espiritual. Tayo po ay lumalakad ng merong kadiliman. Pero ang sabi po ng Bible, ang salita ng dakilang Panginoon ay tanglaw na sa atin ay patnubay. Na kung gusto natin na maganda po ang ating pong mga landas, napakaganda na sa paglakad natin, walang ibang magliliwanag o magsisilbing liwanag ang salita po ng ating dakilang Panginoon. Ang Biblia din po ay tinatawag din natin tubig. Dahil ang sabi po ng Bible, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Alam naman natin na walang ibang kaparaanan pagkatapos ang isang tao ay magpagal sa isang araw. Ito ay nadumihan, ito ay nalikabukan, madungis. Walang ibang kaparaanan para siya ay maging malinis muli, kundi ang pagligo. At ang pagligo ay sa tubig, kaya para maging malinis. Ganon din po sa ating pong espiritual na buhay. Kung gusto natin pong maging malinis sa harapan ng Diyos, ang sabi ng Bible, ang salita ay ang pwedeng makapaglinis sa atin. Ang Bible din po ay pwedeng maging kasangkapan o maging sandata. Dahil ang sabi ng Bible po, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Napakahirap po na tayo po ay susugod sa digmaan na wala pong sandata. Napakahirap po na tatalunin natin ang kaaway na wala tayong kasangkapan. Pero salamat po sa salita ng ating dakilang Panginoon. Yung Bible na hindi natin ginagamit sa bahay, na alikabukan, naka-display, hindi natin mabuklat. Yun pala ang sandatan na pwede natin gamitin para matalo natin ang ating mga kaaway. Bakit po ito makapangyarihan? Dahil ulitin ko ang sinabi ng Bible, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito po ay hininga salita ng Panginoon. Maaring iba't ibang tao ang nagsulat. Marami sa kapanahunan ang nagsulat. Marami ang ginamit na propeta ang nagsulat. Pero ang lahat ng kaisipan ay nanggaling sa Diyos. Kaya makapangyarihan po ng salita ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, ano naman ang pakinabang ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay? Ito po ay pagkain ng ating pong mga kaluluwa.
nasusulat na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam po natin bilang pong mga tao, minsan natatakot tayong magutom. Hindi lang tayo makakain ng isang meal, feeling natin pumapayat tayo. Ayaw natin, pumangit tayo, hindi tayo nakakakain. Kung atin pong iisipin na ang isang katawan ng tao ay hindi makakain ng isang buwan, yan po ay mangangaya, sobrang payat. How much more our soul? Isipin na lang natin na kailangan din po kumain ng pagkain ng ating kaluluwa. At walang ibang paraan para mapakain ang ating kaluluwa. Sa tagal na hindi po tayo nagbasa ng Bible, ano na lang ang kalagayan ng ating kaluluwa? Kaya yung bagay na hindi natin ginagamit, yung bagay na naaalikabukan lang sa bahay natin, ito pala ay pagkain ng kaluluwa. Ang Bible din po ay nakakatulong para ang ating pong mga espiritual na pamumuhay ay lalong lalago. Makakakilala sa ating dakilang Panginoon. Dahil ang sabi po ng Bible, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Gaya ng isang sanggol, meron dapat tayong pananabik. Kung gusto po natin ng kaligtasan, mas maganda na mag-desire po tayo ng spiritual growth. Walang iba. Pag nasain natin, manabik tayo doon sa dalisay na gatas na espiritual. Ang salita po ng ating dakilang Panginoon. Ang salita po ng Panginoon, ang pakinabang nito sa atin, ito po ay nagbibigay gabay sa atin. Dahil ang sabi po ng Bible ulit, na ang salita niya po ay tanglaw sa atin bilang patnubay sa landas na atin pong dinadaanan, liwanag na tumatanglaw. Gusto natin na tayo po ay makakalakad na merong kaayusan. Gusto natin na tayo po ay makakalakad na merong pong patnubay. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon na hindi natin ginagamit. Pero ito pala, pag binuksan mo ito pala ay pwedeng magsilbi sa atin na tayo po ay bigyan ng patnubay sa ating pong mga lakad. Ang Bible po ay magagawa niya na tayo po ay pipigilan niyang magkasala. Ang banal mong kautusay na sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Alam ko po na tayo po ay namumuhay sa mundo ng punong-puno ng kasalanan. Maraming tukso na dumarating sa atin. Pero kung yung bagay na hindi natin ginagamit ay simulan natin bubuksan, babasahin, itatago natin sa atin itong mga puso, iuukit natin sa atin pong mga kaisipan, ang Bible ay makakatulong upang tayo ay hindi magkasala. Napakagandang bagay. Ang Bible po ay ang susi ng pagpapala. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Isa pong nakakalungkot na bagay, meron kang Biblia at kasalukuyan ka ngayon na namumuhay sa kahirapan. Pero may Biblia sa bahay mo na hindi mo nagagamit. Hindi mo nabubuksan, naalikabukan lang. Sabi ng Bible, pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Na sa ganung paraan, ito ang maging susi na magkaroon tayo ng masaganang buhay. Ito ang susi na magkaroon tayo ng matagumpay na pamumuhay. That's the Bible. And sabihin ko sa iyo, ang Bible ay kailanman hindi magsisinungaling sa atin. Bakit po? Ang nagsalita diyan ay ang dakilang Panginoon na kailanman ay hindi marunong magsinungaling sa atin. Ano pa ang may tutulong ng Bible sa atin? Ang Bible po ay nakakapagpalago, nakakapagpatibay ng ating pong mga pananampalataya. Dahil ang sabi po ng Bible, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya sa panahon po na yung bagay na hindi po natin ginagamit, sa panahon na yan po ay ating bubuksan, babasahin, ikaw po ay lubos na pinagpapala. Bakit po? Lalong titibay at lalago ang iyong pananampalataya. Napakagandang malaman ito. Kung gusto natin talaga na mabago ang buhay natin, walang iba ang susi niyan ay ang salita ng ating dakilang Panginoon. Bible po. At nandyan lang yan sa bahay mo. At ang katotohanan pa maging sa kapanahonan natin ngayon, kahit pumunta ka sa App Store, Android or iOS, that is free. The Bible is free. So anong gagawin natin sa Bible? Lalo na nasa bahay mo ngayon yan.
Unang-una, suriin ang mga kasulatan. Kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, suriin natin ang kasulatan. Pangalawa, pag-aralan ang kasulatan. Pag-aralan natin ang Bible. Na hindi lang naman natin binabasa ito, kundi aaralin natin. At pangatlo, maging tagasunod at hindi lamang tagapakinig sa salita ng ating dakilang Panginoon. At nang sa ngayon, yung buhay natin, kung gusto natin itong mabago, ang susi ay nasa bahay mo lang. Ang bagay na hindi natin masyadong ginagamit, ang bagay na hindi natin masyadong pinapansin, yung bagay na naalikabukan lang, yung bagay na hanggang ngayon, free pa rin sa atin pong mga app store. So kaibigan, ito na po yung pinakamagandang panahon na buklatin, basahin, sundin natin ang salita ng Panginoon. Dahil kung gusto natin talaga malaman ang kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay, walang iba kundi ang salita ng ating dakilang Panginoon. So gusto ko pong i-encourage ka ngayon. Read your Bible. Open your Bible. Sundin natin kung anong nakasulat sa Bible. Dahil hindi pa naman huli ang lahat. Ito ang tamang pagkakataon para magawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay.